Ano ang iyong best trade deal? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Socorro Maya, Christian de los Santos, and Richard Peregrino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung pag-usapan po natin ngayon ay trust, pagtitiwala. Ano po ba yung trust? Trust is more than believing truths about God. It is resting in Him with confidence and surrender. Yung pagtitiwala po sa Diyos, hindi lang ito basta naniniwala ka sa Diyos, kundi ito yung dahil naniniwala ka sa Diyos, sinusuko mo yung buhay mo sa Kanya, ipinagkakatiwala mo lahat sa Kanya, at meron kang confidence sa Diyos, sa Kanya. It is the practical outworking of faith, where anxiety is exchanged for peace, and self-reliance is abandoned. Through trust, we experience God more deeply, enjoy His promises, and find strength in every circumstance. Sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 20, verse 12, Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Napakagandang verse po ng sinasabi dito sa 2 Chronicles chapter 20. Sa Tagalog po, O Diyos namin, hindi mo ba sila hahatulan? Sapagkat kami walang magagawa laban sa napakaraming taong ito na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Ang assignment po natin, basahin po natin yung buong 2 Chronicles chapter 20. Ito po ay patungkol kay Haring Jehoshaphat. So pag-usapan po natin ito, patungkol po ito sa pagtitiwala sa Diyos. So ito po yung una nating teaching ngayong araw. Trust is the practical outworking of belief. Hindi ba lamang po ito nananampalataya ka, naniniwala ka sa Diyos eh. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, yung trust, yung belief kasi, ito yung pananampalataya mo eh. Yung trust, ito yung practical side ng belief. Naniniwala ka pala sa Diyos eh. E di pagtiwalaan mo siya, very practical. So yung faith natin, ginagawa natin siyang practical by putting our trust in God. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit anong mga pagsubok na pinagdadaanan natin, dahil hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, hindi lang tayo naniniwalang may Diyos, kundi nananampalataya tayo, we trust, nagtitiwala tayo sa Diyos na siyang may control ng ating mga buhay. Now, sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 20, 30 verses po ito, kaya medyo mahaba, ano? Pero ito po ay patungkol sa mga Moabites, Ammonites, with some of the Meunites, came to wage war against Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, siya po yung hari ng Judah. At pinagtulong-tulungan po siya ng iba't ibang mga karatig bansa. At dito po kung ikaw yung mamamayan ng Judah, Jerusalem during this time, pagtutulungan kayo ng maraming mga bansa, many nations against one, talagang mawawala yung iyong kumpiyansa, mawawala ang iyong tiwala, mararatel ka, mapupuno ka ng kabagabagan, you will worry. Not just for yourself, but for your family, for your kids, and for their future. Paano yung mga anak ko? Aalipinin lang kapag nahuli yung mga anak ko, aalipinin yan. Baka gawin pang sex slaves pag yung anak mo, mga babae. Yung mga tatay, malamang mamamatay sa digmaan. So, dito po sa istorya po na ito na Jehoshaphat, nagpadala po ang Diyos ng propeta. At to make the long story short, si Jehoshaphat nagtiwala siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, paano namin lalabanan? We have no power to face this vast army that is attacking us. Wala kaming kapangyarihan, wala kaming kakayanan, wala kaming pwedeng gawin para manalo dito sa laban na ito. Pagtutulong-tulungan kami ng iba't ibang mga bansa. And sabi po ni Jehoshaphat dito, we do not know what to do. And Lord, hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Pero ito po yung isang tanda ng pananampalataya. Sabi po ni Jehoshaphat, but our eyes are on you. Lord, titingin kami sa iyo.
Hindi dahil, we can fight, we can defend ourselves, we can do something, but we will put our eyes, we will focus our eyes on you because we know that you will do something. Kayo ang makikipaglaban sa amin. We do not know what to do, but our eyes are on you. So, anong nangyari po dito sa istorya na ito? Dahil nagtiwala sila sa Diyos, yung Diyos ang lumaban para sa kanila. Yung trust po, ito po ay outworking of faith. Kaya tayo mga Kristiyano, we don't just believe in God. We put our trust in God. Magkaiba po yun, no? Maraming tao, they just believe in God. Pero yung klase ng pamumuhay nila, punong-puno ng pagkaabala, pagkabalisa, pag dumating yung problema, para bang walang Diyos. Para bang, yes, I believe in God, but in practicality, I live like an atheist. Parang walang Diyos. At least yung atheist, namumuhay ng consistent, no? They don't care about God, they don't believe in God, they just live their lives. Pero tayo mga Kristiyano, we believe in God, but sometimes we live like atheist. Na para bang walang Diyos. Na pag dumating ang pagsubok, dumating ang problema, wala na, natataranta na tayo. Para bang walang Diyos, no? Marami pa mga Kristiyano, parang ganon. Nagkasakit, talagang todo balisa. Nawawalan ng kapayapaan. Para bang walang Diyos. Mga kapatid, we live according to our faith in God. So if you believe in God, you act accordingly. You put your trust in God. Kaya po point number 2 natin, trust is trading your anxiety for peace. Yung pagtitiwala po, para kang nakikipag-trade, exchange, nakikipagpalit. Trust is trading your anxiety for peace. Ang ipinagpapalit mo dito sa trade na to, yung pagkabalisa mo, yung anxiety, yung pagkabalisa, yung worries, ipinagpapalit mo yon sa peace. At ito yung best trade deal kasi ito yung trade na walang katalo-talo. Na kapag ginawa mo to, sa pamamagitan ng pananalangin, Lord, I will put my trust in you. Ito yung kabagabagan ko, ito yung mga pagsubok ko, ito yung pinag-aalala ko sa buhay, kabalisahan ko, ito yung mga worries in life ko, ibinibigay ko na sa inyo, Lord. Yung peace ninyo, yun po yung ibigay nyo sa akin. Best trade deal na pwede kang magkaroon ngayon, kapatid. Hindi po ito hard to access. Ito po ay accessible sa'yo even right now. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan ngayon, right now. You just have to trade. Trade your anxiety with God's peace. Alam niyo po sabi ng Diyos, sabi niya, nagmamalasakit ako sa inyo, kayong mga anak ko. Cast your burdens upon me because I care for you. Lahat daw ng alalahanin natin, bigatin natin, ibigay natin sa Panginoon sapagkat siya nagmamalasakit sa atin. At ang kapalit po noon, yung kanyang kapayapaan naman niya ang ibibigay niya sa atin. Alam niyo po, ang Diyos siya ang pinakamapayapa sa lahat. God has never been rattled. God has never been worried about anything. Kaya po yung puso ng Diyos, talagang perfectly calm. Perfect peace. Kasi po, ba't mag-aalala ang Diyos? Wala namang imposible sa Kanya. Kaya, yung burdens natin, mga bigatin natin sa buhay, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, ibigay natin sa Diyos. At ano yung ibibigay sa atin ng Diyos bilang kapalit? Peace. Kapayapaan. So, trust is trading your anxiety for peace. Pag nagtiwala ka sa Diyos, that's what you're doing exactly. You're trading your anxiety for peace. Pangatlo po, trust is the best way to experience God. Ang pagtitiwala po sa Diyos, ang pinakamabisang paraan para ma-experience natin yung Diyos. Sabi po ni Jehoshaphat, we have no power to face this vast army that is attacking us. Wala kaming laban. Wala kaming kakayanan para ipagtanggol ang aming mga sarili. We don't know what to do, but our eyes are on you. Hindi namin alam ang gagawin, pero yung mga mata namin itutuon namin sa inyo. Ito po ay pagtitiwala sa Diyos. Kaya po sa pinakadulo po nito, mga kapatid, verse 29, the fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Ang Diyos ang nakipaglaban kay Jehoshaphat at sa bayan ng Israel, sa bayan ng Judah. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side.
Napakaganda po, ano? Yung Diyos ang nakipaglaban para sa kaharian ng Huda at na-experience nila yung Diyos dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Trust is the best way to experience God. May problema ka ba? May pagsubok na? Sa kadiliman ka ba? Pagtiwalaan mo si Lord, may experience mo siya. Now, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Number 1, entrust your plans, struggles, and fears to God. Ipagkatiwala po natin yung ating mga plano, mga struggles sa buhay, mga pakikidigma natin sa buhay, mga battles in life, mga kinakatakutan natin, mga kinakabalisahan natin, mga worries in life. Ipagkatiwala po natin lahat yon sa Diyos. Magkakaiba po tayong sitwasyon, iba't iba ang laban at hamon ng buhay na ating kinakaharap. Pero mga kapatid, isa lang po ang dapat natin gawin. Entrust. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang laban na to ay sa Diyos. Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Pangalawa po, exchange anxiety for the peace of God. Normal lang sa atin ang nababalisa, nagwo-worry. Pero alam niyo po yung anxiety na yon, sabi ng Diyos, cast your burdens, your anxieties upon me because I care for you. Exchange anxiety. Ipagpalit natin yung anxiety natin sa kapayapaan ng Diyos. It's free, it's accessible, you can do it right now, and wala kang talo. Napakaganda po, no? The best trade deal na pwede mong gawin right now. Available, accessible, right now. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. You just have to exchange. By putting your trust in Him, you are exchanging your anxiety for peace. Pangatlo po, enrich your experience of God by trusting in Him. Si Jehoshaphat po, sobrang rich yung kanyang experience sa Diyos. Pag sinabing rich, yung mayaman, no? Mayabong yung iyong experience sa Diyos. Alam niyo po, hindi mo ma-experience yung Diyos kung hindi mo magtitiwala sa Kanya. Paano mo siya ma-experience di ka naman nagtitiwala? Parang ganito po yan eh. When we put our trust in God, we are actually testing God. Not in a negative way, but in a very positive way. Na Lord, nagtiwala po ako sa inyo. I wanna see what you're going to do. Imbes na umasa ako sa sarili kong lakas, imbes na, dumiskarte ko ng sarili ko at, ikapahama ko pa, I will focus my eyes on you. I will put my trust in you, and I will see what you will do. Kaya po sabi ng isang psalmist, taste and see that the Lord is good. Ano po ibig sabihin nun? Taste. Malalasahan mo yung Diyos. Ganun katindi, no? You can experience God by putting your trust in Him. Taste and see that the Lord is good. Mapapatunayan mo na yung Diyos ay mabuti sa iyo. Kailangan mo lang talaga magtiwala sa Kanya. Parang walang iniwan po yan sa mga kaibigan natin eh. Sabihin ng mga kaibigan natin, hindi ka kasi nagtiwala sa akin, wala kang elib sa akin, di sana nailibre kita. Diba? Kung sinabi mo lang sana, kung naniwala ka lang sana na kaya kita ilibre, hindi ka nagtiwala wala kang elibs Hindi tuloy kita na libre ng soft drinks, no? O ng merienda. Sa Diyos ganun din eh. Pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, how can you experience Him? If you don't believe in Him. If you don't put your trust in Him. Para po sa ating discussion, why is trusting in God the best way to overcome fears and anxiety? Bakit po ang pagtitiwala sa Diyos ang pinakamagandang paraan para malampasan natin, mapagtagumpayan natin ang ating mga takot at pag-aalala sa buhay? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At yung assignment po natin, mga kapatid, right after this devotion, basahin po natin yung buong 2 Chronicles chapter 20, verse 1 hanggang 30. Tapos tingnan natin paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bayan ng Israel. Tayo po'y manalangin. Lord God, so many things bother me. My heart is troubled. Sometimes I'm confused, perplexed, and afraid. In times like this, I pray that you would grant me peace, your own peace. Teach me to trust you with all my heart
and to lean not on my own understanding. Thank you for being faithful, wise, and good in every way. Forgive me for the times I rely on myself instead of depending on you. By your Spirit, deepen my trust so that I may walk daily in surrender and confidence in Christ. Help me to rest in your promises and follow your leading. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Edwin. God bless you, sir. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.